Alam mo ba, alala ko dati, tungkol sa nanay ko. Oo, kasi, di ba yung nanay ko, mahilig din sa simbahan dati. Tapos, mula yung bata pa lang ako, ang dami niyang binibili na, ano, yung tawag dito, mga coins, mga Papa Jesus. Oo, mga Papa Jesus. Kaso, ang tanong, simula nung namatay yung parents ko, tinago ko nun. Oo, hindi ko na alam kung saan ko na nailagay. Siguro mga limang ano yung tungkol sa Papa Jesus, yung kay Mary, tapos yung parang ulo ni Papa Jesus, tapos meron din yung, basta 5 yun. Hindi ko lang alam kung saan ko na siya nalagay. Kasi tago ko na siya dati, nung namatay yung mga parents ko. Mula bata ako, may inipon yun ng nanay ko. Tapos meron siyang mga scan, lagayan. Ewan ko ba, kasi yung namatay yung parents ko, tapos kapatid kong dalawa. Kasi sunod-sunod nga sila nawala. Parang nawala na ako ng gama kay Papa Jesus dati. So tinago ko siya, hindi ko na alam kung nasaan. Try ko nga hanapin yan, pero alam ko nandun sa taas. Dito yung ata. Hindi ko alam kung dito ko nalagay dito sa taas o dito. Kung kasi patagal ko yung tinago dati. Kasi nga, alam mo, hanggang sa lumipat kami ng mga apartment, hindi ko na siya nakita. Alam ko na itago ko yun eh. Sana hindi siya na ano, sana hindi siya nabasag. Kakahiya din kay Papa Jesus. Hindi ko lang siya mailagay sa mga ganito kasi apartment, maliit lang yung bahay dito. Baka magbasag lang. Sa tagal na panahon nun, siguro mga ano pa lang ako nun, 10 years old pa lang ako. 10 years old pa lang ako nun, parang nasa amin na yun. Siguro mga isa lang doon ang bago. Ang nabago ata doon sa ng mama ko, yung Papa Jesus na mukha. Tapos parang hindi siya napulot lang ng mama ko na yung mukha. Tapos pinagawaan ng lagayan yung mukha. Oo, nakakaano din kasi pag tinitigan mo siya, nakatingin din siya sa iyo. Parang nakakatakot naman magtitig. Kaya yun, simula nung namatay yung parents ko nun, kasi namatay pa yung kapatid ko, tinago ko na yun. Ako na talaga nagtago. Kasi nga, diba, sa dami nang naging problema dati, napagplanuhan ko na itago na lang sa box. Noon, plano ko dati, dalhin yan sa isang simbahan. Dadalhin ko siya sa simbahan. Kaso hindi ko alam kung sino dadalhan sa simbahan. Kaya hindi ko makilala yung ano doon kasi nga nakalipat na kami doon. Wala na kami sa Maya pa dati sa Maya pa. Kasi doon, kung sa Maya pa ako, medyo okay, mababalik ko. Kaya lang, nakakahiya din ibalik kasi magpapagayad sa akin yung mga matatanda doon. Kaya siyempre nakilala naman lahat ng parents ko doon at kami nakita kami doon. Kaya yung pumunta kami noon sa Pasyana noon. Kaso wala akong masyado kilala. Hindi masyado, talagang wala akong kilala sa Pasyana. Lalo sa simbahan. Pero alam mo, nakakapunta ako sa Pasyana, nilipat kami sa Pasyana noon, tumira. Doon pa rin naman kami napunta ng simbahan talaga. Pagpupunta ng simbahan, doon punta kami sa Maya pa. Kaso, hindi ako makapasok basta sa may simbahan. Ewan ko, hindi naman ako nakatakot pumunta sa simbahan. Kaya lang, nahihirapan ako pumasok sa loob ng simbahan. Tapos, pag nakapasok man ako, nagkaroon ng kantahan, may kantahan doon sa simbahan. Iba-ibang kanta. Kaso, tuwing may kantahan, naiiyak ako. Kasi yung nanay ko at tatay ko, mahilig talaga pag sa simbahan nagkakantahan. Oo, nag-ano lang nanay ko, mahilig ganun sa kanta. Siyempre, kahit naman kami lahat, naging ano kami sa simbahan dati na parang simbahan ng simbahan, mga damit namin, di ba, mga high school o elementary, gano'n. Nagsisimba kami sa simbahan, kaya sanay na sanay kayo magkanta. Kaya lang, nung time na yun nga, hindi ko kaya. Kaya naiiyak ako. Siguro, dahil lang din siguro sa gawa ni Papa Jesus, hindi ko sakit ako, hindi ko alam kumanta. Kamata lang no, kahit mga bagong kanta o Tagalog English, kinakanta ko. Hindi na ako ganun magaling kumanta, pero okay lang. Kasi nga mahilig nanay ko. Kaso, hindi ko siya maano. Kaya yun, sana, pag nakita ko man samantala, makita ko man uli yung mga itsura nila Papa Jesus. Sana makita ko. Ilang taon ko nang hindi nakita. Simula nung namatay yung parents ko at yung dalawang kapatid, nawala na sila Papa Jesus sa bahay namin, sa buhay namin. Hindi nga nakita ng mga bebe soul ko eh. Hindi nakita yung sa bahay kasi nga sa pool na sa ano yun talaga, sa box. Sana, tawarin man po Papa Jesus, kung tinago ko man yun, sana maging okay siya. Dati nakakabili kami ng mga ano, yung bulaklak, yung isang pagita, nagdadala sa mga susuot nila Papa Jesus. Nagkakala kami dati nila mama ko, nabili kami lagi doon. Dahil pagsisimba kami lagi, araw-araw nabili doon. Kaya minsan nakikita ko yun sa mga hindi ko nakikita ngayon kung paano ilagay. Sana man, nakita ko din. Maging okay man. At yun, doon, malalaman pa lang nila ang mga bata dito na magkakaroon na kanina nakatago doon sa box. Siguro kung makalipat man kami ng bahay. Sana makaanuhan ko siya ng gawaan lagayan. Kasi si mama at papa ko dati, talagang ginawa nyo na parang lagayan na Papa Jesus. Siguro, 5 sila eh, 5, tatlong ano, tapos may ulo, ay yung mukha ni Papa Jesus. Basta, 5 yun eh. Sana mahanap ko sila, at sana maging okay at di siya mga basag. Kasi nakakatakot din naman kung may kasalanan na ng Papa Jesus. Sorry naman po, sana mga ano ko naman yun, nakita. Yun, palitaan ko na lang sa inyo guys, pag nakita ko na yun, ano ni Papa Jesus.
para mapunasan ko din. Kasi alam ko madumihan na yun. Sana wag naman kasi nakatago siya sa box eh. Kasi alam ko na andyan yan. Sana naman na andyan, hindi siya basag. Yun na. Kasi, hindi ako napunta kay Papa Jesus kahapon. Pinupuntahan ko lagi sa Kalamba. Hindi ko na ano kagahapon kay si CR talaga ako diday. Hindi ko alam bakit nagkanda CR ba naman ako. Kaya naman may lakad ako. Hindi ako makapunta kay Papa Jesus. Sa ano, sentel mo ba yun? Hindi ko na mabigkas ng pangalan nun dito. Ay, ewan ko ba makakaloka na ako. Kaya makapunta pala yung bahay na yun sa Friday. Lapit na ang ano. Siday. Siguro galing kay mahal. Kasi matagal na to sa akin. Hanggat ngayon, buti lang hindi pa siya basag. Sa mama ko dati eh. Ay, ngayon mag-ano sa lang yung mama ko. Ay, ngayon pa. Kuldo-kuldo. Mag-ano. Pagdala sa mother show. Yun. Tapos tayo.